Morning po, ka-Unified, Supremo. Ito, isi-share ko lang po yung Cebuana. Paano po mag-payout, okay, sa Cebuana. So, login lang po kayo sa account niyo po sa Unified. Tapos, remittance. Tapos, payout. Yung sa baba po, okay. Hanapin niyo lang po si Cebuana. Ayan po. Nasa baba po ni MoneyGram. Click niyo po yan. At ayan po ang lalabas. So, lagay niyo lang po yung reference number. So, ayan. Nilagay ko yung reference number. Ganyan po ang itsura ng reference number. Tapos, search. Click niyo po yung search. Pag na-click niyo po yung search, ito na po ang lalabas. So, lalabas po dyan yung transaction po. Sender, yung beneficiary. Tapos, hihingan po kayo. Pag kanina nag-payout din po ako ng 2,000, isang ID lang po ang hiningi. Tapos ito po kasi siya, kasi 10K po to. So, 10,000, dalawang ID po ang hiningi sa akin. So, kung wala po kayong mga ID na na-upload, kailangan nyo po mag-upload dito. Choose ID type lang po kayo. Meron po tayo dyan, driver's license, passport, SSS, postal ID, voter's ID, at marami pa po yan. I-click nyo lang po siya. Kung ano po yung available na ID nyo, yun po yung i-upload nyo. Okay? So, since may naka-upload na ako ng ID, so, ayan, mag-choose na lang ako. So, ayan po yung in-upload kong ID, driver's license at saka passport. So, pagkatapos niyan, next nyo pong gawin ay i-input nyo po ang inyong transaction password. Okay? So, ayan po. Input po natin. Ayan. Tapos, click nyo po payout. Pag na-click nyo po yung payout, yan na po yung lalabas niya. So, na payout, okay lang. Tapos, i-click nyo po yung okay. Okay? Next po, ito po yung lalabas. So, kailangan nyo pong i-screenshot to or i-take down po nyo. Mag-note po kayo dito sa inyong transaction number kasi kakailanganin nyo po yan mamaya. Okay? So, click nyo po okay. Tapos, punta po tayo sa email. Okay? Punta po kayo sa email nyo kasi pinapadala na po sa inyo yung resibo po. Okay? So, ayan po. Nandito na po ako sa email ko. So, ayan, non-reply. Yan sa your payout, registered, blah, 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 payout receipt, remittance. Okay, so, ayan po. Click po natin yan and then, ang lalabas po ito. Tapos, yung resibo po, ayan po nakasulat. Yung resibo po, ayan po yung naka-blue. Click niyo po yung naka-blue, ang lalabas po ng resibo. So, ganito po yung tsura ng resibo. Ito, naka-edit na po yan. Napirmahan ko na po yan. So, kailangan nyo lang po i-edit. Tapos, pirmahan nyo po. Digital signature po ang ginagawa ko. So, marami naman pong apps dyan na magagamit nyo po sa digital signature. So, ayan po, pinirmahan ko na kasi kailangan nyo pong pirmahan kasi mamaya babalik po tayo dun sa Cebuana kasi kailangan nyo pa po itong i-send sa Cebuana yung resibo na may signature. So, ayan po, naka-edit na po yan at saka eto. Balik po tayo ulit doon. Tapos, wag na po yung reference number kasi tapos na po tayo dyan. Dito po kayo sa baba. Yung may green po dyan, tatlo po yan. POD, cancel, at saka search. So, dito po tayo sa POD. Click nyo po yung POD. Pag kinlik nyo po yan, ito po yung lalabas. Ayan po. Yung kanina po, di ba nag-screenshot po tayo, may binigay po transaction number. So, yun po yung ilalagay nyo po dito. Tapos, click submit. Okay? Pag click nyo po yung submit, ayan, hihinga na naman po kayo ng ID. Don't worry kasi kung may na-upload na kayong ID, yun na lang po yung ilalagay nyo po. Tapos, yung kanina po yung pinirmahan nyo pong resibo, ayan po yun. Diyan nyo po siya. Kailangan nyo po siyang i-send po. I-upload po dito. Okay? Proof of disbursement. Okay? Kailangan po yan. Tapos, choose nyo lang po yan. Ayan yung ID ko. Choose nyo lang po yan. Tapos, ayan.
Siguraduhin nyo po na nandun na po yung ID nyo na screenshot doon sa, yung resibo nyo na naka-screenshot na may pirma na, siguraduhin nyo lang po na andyan na po sa cellphone nyo. Okay? Nasa, na po, sa gallery. Ayan, sa gallery po ako pumunta. At ayan, naalagay ko na po yung resibo na may pirma. Tapos, ayan po siya. Cebuana payout. Okay, added. Proof of disbursement successfully added. Please wait to approve by our technical support. I-click mo lang po yung okay. And then, ito na po yung lalabas. So, balik po tayo sa Cebuana. Doon po kayo mag-check sa POD transaction. Okay, kasi titingnan nyo po kung naging successful na po yung transaction nyo. So, wag po kayong mamumblema. Null po ang nakalagay dyan. Nakikita nyo po ba? Yung sa pinakataas. Ayan po yung bago ko pong transaction. So, null. So, wait nyo na lang po yan. Wala pa yung 1 minuto or 2 minuto. Approve na po yan. So, balik tayo. Ayan. Na-refresh ko na po yung pumasok na po yung pera. Nakikita nyo po ba yung e-cash ko? 12,628. So, may 12,000 na ako dyan. So, ibig sabihin, balik tayo doon sa POD transaction. Ayan, successful na siya. Ang bilis-bilis lang po. Grabe, wala pong problema ang Cebuana remittance natin. Okay, so ito po yung yung resibo po. So, ayan. Ayan po yung resibo. May tracking number, control number, sender, beneficiary amount. So, 10K po yung inano natin kanina. So, ayan po, nakasulat. Cebuana. Ayan, Cebuana payout copy. So, ito po yung ipapadala nyo po sa, anong tawag dito? Sa customer nyo po. Ayan. So, ayan na po. Happy earnings po. Sana may nakuha po kayo sa tutorial ko po sa Cebuana payout. Wish ko lang po na hindi kayo magkakaproblema at kung meron man pong kasi hindi naman po perfect po, di ba lahat. So, pag nagkaproblema po kayo, relax lang po. Send lang po kayo ng ticket sa ating CSR. At nandyan naman po ang ating CSR 24/7. Okay po. Thank you for watching. Bye!